ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon ay mga kapatid, mga kapanalig, ay ginugunita natin ang mahal na Birhen ng Maria ng Lourdes, at gayon din ay ngayon po ang araw ng pandaigdigan para sa mga may sakit. At makikibahagi rin po kayo para sa aking ika-4 na taon ng aking pagdiriwang bilang isang pari. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo ay may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyo tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may kasalan sa Cana, Galilea at naroon ang ina ng Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinuno nga nila hanggang sa labi." Pagkatapos, sinabi niya, "Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo na sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ng tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, "Ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang tao, saka ihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahulin ninyo ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon nga mga kapatid, mga kapanalig, ay ginugunitan natin ang Inang Maria ng Birhen ng Lourdes at ito ay napaka sikat no, na kung saan dahil maraming kababalagan at gayon din mas lalo na sa pagpapagaling nito. Mula noon at magpahanggang ngayon ay dinararyo pa rin po ang Lourdes no, sa Pransya, ang lugar na kung saan na sa patunay po maraming mapaghimalang napapagaling doon, no? At ito po ay kahit dito sa Pilipinas ay marami din po nito na nahihikayat at yun din ay pinupuntahan. Mas lalo na yung sa San Jose del Monte, Bulacan, no? Yung grotto doon. Naginaya mismo din ng kanyang structure ng kanyang simbahan doon sa Lourdes, no? At gayon pa man, nananatiling malaking kaisipan pa rin para sa marami kung bakit pinahintulutan ng Diyos na ang tao ay dumanas ng ganito, no? Yung paghihirap, yung mga sakit, at ganoon din yung mga karamdaman. Pero ay kung noon ay itinuturing ang paghihirap bilang parusa ng Diyos dahil sa kasalanan ng mga tao, nang yakapin ng Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan, ng ating paghihirap, ay binigyan niya ito ng bagong kahulugan. Hindi dapat ituring po na parusa o gayon din sumpa, kundi bilang isang biyaya rin po, no? So lagi kong pinapaalala na ganun po yung mga paghamon, pagsubok sa ating buhay ay isang malaking biyaya dahil pinatitibay nga na ito ang ating puso at para tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoong may kapal. So ano nga ba yung mga kabutihan o biyayang dulot ng mga paghihirap ng tao? Una, kapag ipinagkaisa natin ang ating mga dinaranas na paghihirap sa paghihirap ng Panginoong Hesus, ang mga ito ay nagiging daan para sa kaligtasan ng sanlibutan. Alam natin kung paano nagpakasakit ang ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Binata niya ang lahat ng hirap at dusa upang ipagkamit sa atin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at ang biyaya ng pagkakaloob sa ating buhay na walang hanggan. Kaya't kung ang ating mga hirap na dinaranas, ating mga pagsubok paghapon sa buhay ngayon ay pinagkakaisa natin sa naging hirap ng ating Panginoon, ang biyaya ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkamit ng buhay na walang hanggan ay pagkakalob din ng Diyos sa mga kalwalatiang karapat-dapat tumanggap nito. So kanina narinig natin sa ating ebanghelyo na kung saan yung himala na na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. This will actually the first miracle na ginawa
ng ating Panginoong Hesukristo. Yung yung tubig hanggang doon sa pagiging alak na ito. So sila kasi po during that time, sila Maria at ang kanilang angkan ang may host, no, doon sa inumin, no. So kaya ang ating Panginoong Hesukristo ang gumawa na ito. So gayon din, hindi lamang siya basta simpleng alak, bagkos napakasarap na alak ang ibinigay pa nito ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, tinuruan tayo nitong dumamay sa mga taong dumaranas din ng paghihirap. Walang sino mang lubos na makaunawa sa mga naghihirap kundi ang dumaranas din ng mga paghihirap. Kaya nga, hindi natin maibibigay din ang pagmamahal kung hindi natin nararanasan ang pagmamahal. Kaya nga, yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, yung mga nakakaramdam na ng mga biyaya at yun din mas lalo na ng pagmamahal ng Diyos, ibinabahagi natin ito sa kanila. Yun din ang hamon din sa atin. Natulungan natin at yun din ibigay natin, ibahagi natin ang biyaya, ang pagmamahal, ang grasya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya't po sa tuwing binabata at pinagtitiisan natin ang mga paghihirap na dulot halimbawa ng ating mga karamdaman, ng ating mga sakit, tinuturuan tayo nitong unawain at pagmamalasikitan ang mga taong dumaranas ng kaparehong hirap na meron tayo. Kaya sa atin, iniingganya tayo na inaanyayahan tayo na bisitahin din natin yung ating mga minamahal sa buhay, kaibigan, at gayon din, di ba, there's actually the corporal works of mercy na pagbisita natin sa preso, mas lalo na sa mga may sakit. Kaya itong araw na ito ng Lourdes para sa pandaigdigang araw ng mga may sakit ay yung bulaklak, di ba, pag tayo ay nagpo-prosesyon, kapag ito ay nababasbasan, di ba, pinag-aagawan natin ito, no? Pagkatapos magprosesyon, pag nakabalik na sa simbahan, ay kanya-kanya tayong kuha kahit yung dahon kinukuha pa natin. And that is actually the symbol ng ating pagkalinga doon sa mga may sakit. Hindi yan para sa atin, no? Bagkos kinukuha natin yan dahil nabasbasan yan at yun ay binibigay natin sa mga may sakit, no? Simbolo ng ating pag-alala, pagkalinga sa kanila. Hindi man tayo makapagbigay ng material na bagay o ganun din pinansyal ng pangtulong para sa mga may sakit, mas lalo na sa ospital, pero ito ay pagpapaalala na merong karamay din yung tao na ito. At yun din ay naalala natin at yun din nakikiramay tayo doon, nakikisimpatya tayo doon sa nararanasan ng mga may sakit nating mga kapatid. Pangatlo at panghuli, tinuturuan din tayo ng ating mga dinaranas sa paghihirap upang ipaalala sa atin na balang araw ay papauwiin ito ng ating Panginoong Diyos. Ang ating paghihirap kapag sumapit na tayo sa Kanyang kaharian doon sa langit, no? So pero ibig sabihin hindi yung takip silim ng buhay natin na doon matatapos ang ating paghihirap, bagkos ay dito rin palang dapat ay may paranas natin, no, yung langit sa bawat isa't isa. Kaya nga yung unan at pangalawa nating hamon sa atin na ibahagi, no, at share yung ating biyaya sa ating kapwa, ayun yung langit na, no, ang kaharian ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang natatanggap ng bawat isa sa atin kapag binabahagi natin ito. Pero yun nga, kung tayo ay dinaranas, we remember what had happened to Job, no, sa kanyang kwento, na kung saan ay doon ay mas tumingkad ang kanyang pagmamahal sa Diyos dahil pinagtiisan niya yung mga sakit, iniwan siya ng kanyang kaibigan, ganun din ang kanyang pamilya. Pero pagdating naman doon sa kaharian ng Diyos, ay siya ay karapat-dapat nga naman na pumasok at yun din makasama sa bisig ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ang lahat po ay may katapusan, no? Ang paghihirap natin, ating nararanasan, at kapag lang lahat ito ay buong puso nating tinatanggap at pinagtitiisan, sinasakripisyo, ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang walang hanggang kaligayahan at kapanatagan sa ating buhay. Kaya't sa tuwing naghihirap tayo ay wala tayong dapat ipag-alala sapagkat may hangganan po ang lahat na ito. May katapusan din ang lahat. May liwanag din pong nag-aabang sa atin. Kaya sa ating personal na pagninilay sa araw na ito, tanungin natin yung ating sarili na paano tayo tinitignan ang ating mga paghihirap. Ito ba ay sumpa o isang biyaya?
isang hamon o isang grasya sa atin. Kaya ipagpanalangin natin ngayon sa tulong ng ating Inang Maria ng Lourdes na sa pamamagitan din ng ating Panginoong Hesukristo na turuan tayong yakapin ang ating mga sakit at paghihirap na ating nararanasan at ituring itong mga biyaya upang mas dumago tayo yung ating pananampalataya at manindigan tayo doon sa ating pagmamahal ng ating Panginoong may kapal. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, tumatawag kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating natatanging kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa sinibulan sa iyong ang tabit ng maring aday, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapa nito para ng pagkain. Aming hatid, alay na ito, ang sinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong samanyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa
upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginungunita namin ang Birhen ng Lourdes, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, hinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Mysterium Fidei. Sa krus mo't pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. O ang Jesus namin,
Ginawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kaya't kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo at sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nana ng Diyos, ang Birhen ng Lourdes. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikirarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum cum ipso enem ipsu, est ibi Deo Patrem Nupotenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang mapagpagaling na puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mangriyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapalad ang Birheng Maria, pinili ng Diyos Ama upang iluwal ang sugo niya, anak na kaysaysa at manunubos sa sala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo naming sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang mapagsawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Nayain na natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ng Diyos upang siya'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.